Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Meron tayong Lenovo Yoga dito sa ating harapan. And ang issue daw nito is hindi na daw nagbubukas. At nabasa siya, water damage. So ngayon ang gagawin natin dito is natin to, babaklasin muna. I-check natin yung motherboard kung ano yung mga naging damage doon sa board. So kaya gagawin natin is remove na natin yung back cover and mag-check tayo inside sa motherboard. At napapansin ko meron din palang mga langgam na lumalabas sa laptop. So kaya better maklin muna ito at makita. So tutuloy ko na lang. Okay. So ito, nabaklas na natin yung board guys. Ito na, and through visual inspection wala akong nakitang any sign ng water damage dito. At nagtitingin din ako dito sa itong casing kung meron bang mga tubig. Pero so far, wala akong nakikita na any sign na merong tubig na tumagos. Siguro hindi naman, kung meron man, sabi ng customer, kasi baba dito lang sa ibabaw siya. Kasi kung may iba ka na, may lagkit na unti. Pero kagandahan niya dahil yung design ng case niya maganda yun, no? Makita mo na tagang protected yung board. Hindi katulad sa ibang mga laptop model na kapag nakapasok yung tubig, diretso agad sa motherboard. Dito, so hindi pa. Eh napansin ko lang din kanina dito, tuyo yung thermal paste, kaya nilinis ko at re-thermal na lang. Tapos itong motherboard niya, yan, may cover din. So, inangat ko na yung kanina. Wala rin ako nakitang any sign ng corrosion, water damage pa dito. Chinek na rin din natin through microscope. So, wala namang talagang corrosion. So, ngayon, ibabalik ko muna siya. Iti-test natin. So, ngayon, kapag okay naman na, at i-under observation natin. So, cleaning lang din ang process natin dito. So, yan. Balik ako kayo later. So ito, binaklas natin pala yung mga battery nitong laptop, heatsink, tsaka yung fan. So ito siya, kasi nakabaklas. So ngayon, kapag magbabaklas kayo guys, so ang gawin nyo is yung mga back cover screw, ihiwalay nyo. Tapos yung screws para sa motherboard, ilagay nyo dito, ihiwalay nyo rin. So dapat meron kayong organizer. So ngayon, kapag nabaklas nyo, yung mga flex, tanggalin nyo yun syempre. So, para hindi kayo malito sa mga screws, katulad nito, ito para sa heatsink, hinihiwalay ko yung para sa tatlo. Ayun yun. 1, 2, 3. So, sa battery, ito yung screws para sa battery, yung fan. So, yan. So, ganyan ginagawa ko. Ngayon, ayan, ibabalik natin doon. So, kaya ba, okay matatakot mag-backlash basta maayos lang. Tandaan nyo yung mga screws. O yung unan yung tinanggal ay hindi na rin nyo ibabalik. So ganun na lang para doon tayo sa basic. Okay. So yan, pina-power on na natin guys yung laptop. And nakita nyo nag burn test ng GPU. And AMD kasi yung chipset niya guys. Ayan, kaya ito inano natin. Binaburn test muna natin kung kamusta yung performance within at least kahit mga 5 minutes yung under observation natin kung mag-auto shutdown siya, mag-blue screen o bisod, mga ganun. So, i-continue ko tong video and may time naman yan dito kung nakaka 10 minutes na siya. So, pang ngayon, ang times pa lang niya ay ito, magwa 1 minute pa lang. Okay, so mamaya antay natin at least 5 minutes. Okay. So, ayan, continue tayo guys. Naka 5 minutes na tayo. So, ayan o. So, ayan o, 5 minutes na. And going to 6 minutes na yung reading natin. And, ang kagandahan nito ay so, itong laptop nito, so, dinala sa atin. Ang sabi ng may-ari is nabasa daw ng tubig. Tapos, hindi na daw nag-turn on. Bigla daw namatay, ganun-ganon. So, dahil nangyari lang kahapon yun, dinala sa atin. Tapos, nirepair natin ngayon. So, na medyo na-prevent yung lala ng sira. So, ngayon kanina, binaklas natin. Wala naman
tayo nakitang corrosion dun sa board. So nilinis na rin natin, deep cleaning, pati yung cover niya kasi may nakita ko kanina mga langgam-langgam, nilinis na natin yon. And then so new rethermal paste, fan cleaning, so lahat-lahat. Tapos ito tinest natin, so working na yung unit niya and under observation wala siyang ibang problem. Pati yung keyboard, tinest din natin lahat ng keys gumagana. So dito nga nakapagtaka, nandito ang Q. So ngayon lang ako nakakita ng ganito. May ganyan din palang design. So anyway, so kapag nakaka-experience kayo, for example, nalaglagan niya ng tubig o ng coke, kape, ng gatas, ano man ang liquid, mas maganda is dalhin nyo sa mga technician, sa mga katulad namin, para ma-check agad yung board kung magkakaroon ng issue. So nakakailang tanggap na ako na ganyang scenarios so far is na-prevent yung pagkalala. Kasi mahirap dito pag yung chipset mismo nasira. So ayun lang guys. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video na to. Tapos don't forget to like and subscribe. Ayun lang.